Gawa naman po tayo ng cheesy mango popsicles. Try nyo po ito ngayon tag-init kasi sobrang sarap niya po talaga. Kailangan lang po natin ng 2 pirasong hinog na mangga. Kung gusto nyo po ng maraming mangga ay pwede nyo pong dagdagan. Make sure lang po na matamis po yung mangga na nabili nyo po or ihahalo nyo po. Ayan, ikat lang po natin ang mangga into cubes. Gumamit lang po ako ng baso dito para madali pong matanggal yung mangga. Pwede rin naman po kayong gumamit ng kutsara kung gusto nyo pong gumamit ng kutsara. Pero para sa akin po, mas madali pong gamitin ang baso. Transfer lang po natin sa malinis na mangkok. Then, ang gagawin lang po natin dito ay dudurugin lang natin siya. Pwede din po kayong gumamit ng blender, pero para sa akin po ay gumamit lang po ako ng masher hanggang sa madurog po natin yung mangga. Kung wala po kayong masher, pwede rin po kayong gumamit ng kutsara or tinidor para madurog po natin yung mangga at magkaroon po tayo ng mango puree. Sa malinis po na kaserola, maglalagay lang po tayo ng 2 lata ng evaporated milk. Bali 370 ml each po. Maglalagay din po tayo ng 1 can ng condensed milk, mango flavor. Kung wala po kayong mabili nito, pwede naman po kayong gumamit ng regular na condensed milk. Maglalagay po tayo ng 1/2 cup powdered milk. Ang gamit ko po dito ay Bear Brand. Maglagay po tayo ng 3 tablespoon ng cornstarch or all-purpose flour. Haluin lang po natin ang mixture hanggang sa ma-dissolve po ang cornstarch at powdered milk. Hanggang sa mawala na po yung buo-buo. Para mas lalong sumarap, maglalagay lang po tayo ng kalahating grated cheese. Ito yung lalong magpapasarap po sa ating cheesy mango popsicles. Medyo natabangan ako kaya mag-a-add ako ng 3 tablespoon ng white sugar. Depende na rin po sa inyong panlasa. Kung magdadagdag po kayo o hindi na. Naglagay din po ako dito ng yellow food color. Medyo matamlay po kasi yung kulay ng mixture natin. Isi-set aside po natin ito. Ayan, buksan na natin ang kalan. Lutuin lang natin siya sa katamtamang apoy hanggang sa ito ay kumulo na. Kailangan po ay kulong-kulo po siya. Kung may makikita ka pong mga bubbles, ibig sabihin po ay luto na yon. Patayin po natin ang apoy. At pwede na po nating ilagay ang mango puree. Haluin lang po natin hanggang sa mainit pa ang apoy. Take note po, nakapatay na po ang apoy natin dito. I-set aside po natin ang ating mixture at hayaang lumamig ng 3 or 4 na oras. Ready po natin yung mga cups. Ang gamit ko po dito ay 3 ounce. Yung tira po natin na kalahating cheese ay hiniwa ko po siya ng maliliit. Din nilagay ko lang po siya dito sa baso or plastic cups. Ayan, transfer na po natin sa ating lalagyan. Naglagay lang po ako dito hanggang sa huling guhit ng cups. Nasa 21 peraso po yung mga nagamit ko dito. Marami-rami rin po yung nagawa ko. Pwede nyo rin po itong gawing negosyo. I-rest po natin siya ng 3 minutes. Bago po natin ilagay ang popsicle sticks. Para hindi po siya matumba at tumabingi. Naku po, subukan nyo po ito ngayon tag-init. Siguradong magugustuhan nyo po ito at hindi po ako mapapahiya sa inyo. Dahil masarap po siya, lasang-lasa niya po yung mangga puree or mango puree at yung cheese. Pagkatapos pong mailagay lahat ng popsicle sticks,
Palalamigin lang po natin siya sa ref ng overnight. Yung complete ingredients ay ilalagay ko po sa comment or section box, at kung nagustuhan nyo po ang recipe natin ngayon ay pwede nyo pong i-like at paki-comment kung taga saan po kayo.